Sige po, shall we close our eyes, bow down our heads. Let us feel the presence of the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po aming Panginoon sa kalangitan, may-ari ng langit at lupa, ang siyang lumalang sa lahat ng may buhay, Panginoon. Kami po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, at kami ay muling lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbabang puso, Lord. Samahan mo po kami sa gagawin po namin ngayong devotion at sa kabuuan ng buong araw po na ito. I pray, God, hallelujah, na patuloy mo kaming balutan ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Linisin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga karumihan, sa mga pagkakataon na nasasaktan namin ng iyong puso ng paulit-ulit, Panginoon. Forgive us. Cleanse us, Lord, in the name of Jesus. Tulungan mo kami na magtiwala at manampalataya sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Panginoon, alam ko po na ngayong umaga ay magpapahayag po muli kayo. Turuan mo po kami, Panginoon, at hindi lamang kami basta magkaroon at magdagdag ng kaalaman sa aming isipan, bagkus ito ay makita, Panginoon. Let there be total transformation sa bawat isa, na hindi lamang po kami matututo, pero Lord, i-a-apply namin lahat ng matututunan po namin, Panginoon. Hindi po kami mga hearers of the word lamang, but we are doers of the word. Ang heart-to-heart community, Panginoon, ay doer ng iyong mga salita. Sumusunod, Panginoon, sa iyo. Lord, ilapit mo kami, Panginoon, lalo pa sa iyong presensya. Draw us closer to you more than ever before. Draw us closer to your presence. Draw us closer to your love, Panginoon. Nais po namin, Lord, na maramdaman at maranasan ka sa araw na ito, Panginoon, and all the days of our lives. And so I pray sa lahat ng mga kasamahan ko po na nanonood po ngayon dito, Lord, nasa ang lugar man po sila, sa Pilipinas o sa ibang bansa, maaaring sila ay mga OFW, Panginoon, hallelujah, o nasa malalayo sa kanilang pamilya. Ang panalangin ko, kayo po ang patuloy na sumama sa kanila, mag-ingat, magpala, magpalakas, magbigay ng kaaliwan sa mga taong ito, Panginoon. At wag po kaming tumigil, wag kaming manghinawa, Panginoon. We will never grow weary. We will never go tired, Panginoon, to do good, to serve you, to love you, and to trust you, O God. Whatever season we are in, anumang sitwasyon, anumang circumstances namin, Panginoon, pinipili po naming sumamba sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, Panginoon, sapagkat ito lamang po ang saysay ng aming buhay. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa na nauuhaw sa iyo. Panginoon, punuin mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Ngayong umagang ito, nagpakahayag ka, turuan mo kami, baguhin mo kami, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At wala pong lalabas sa live stream na ito, hindi matatapos ang live stream na ito na wala kang ginagawang himala, na hindi mo kami pinagpapala, Lord. In Jesus' name. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Paghilumin mo ang lahat ng pusong nasasaktan, pagalingin mo ang lahat ng may sakit at karamdaman, bigyan mo ng kapayapaan ng mga taong natatakot, nababalisa, nag-aalala. In Jesus' name. Lahat po ng nawawalan ng pag-asang mabuhay, Panginoon, you are the life and hope giver. Lord, hayaan mo po na habang kami ay nakikinig sa iyong mga salita, muling mabubuhay, muli kaming mag-aalab, magkakaroon ng passion, ng desire sa aming mga puso na mas kilalanin ka pa, Panginoon.
Salamat po. Take full control of everything. Anoint me, Lord, as I preach your word. Anoint every heart, Lord, in Jesus' name. Anoint mo ang iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan, Panginoon, and use me as your vessel, as your instrument, Lord God, of your glory and of your honor. Salamat, Panginoon. Magpadala ka pa ng maraming mga tao, mga first-timers sa live stream na ito, Panginoon, na makakasama naming magpupuri sa iyo, na mga tao na mababago rin ng kanilang buhay, Panginoon, in Jesus' name. Salamat po. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat-lahat. Maghari ka ngayon at magpakailanman. To God be the glory. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree, Amen. Amen and amen. God is good all the time, and all the time God is good. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Amen and amen. Praise the Lord. Yan. Muli po, mapagpalang araw sa atin pong lahat. Ate Fel, good morning po. Yan. Magandang umaga. Praise God. To God be the glory. At sa oras po na ito ay nais lamang po nating i-welcome lahat ng ating pong mga first-timers. Kung kayo po ay first time na nanonood po ngayon, pwede po ba kayong mag-type ng me sa live comment at kung saang lugar po kayo nanonood. Yan. Sino po dito yung mga first-timers? Can you type me in the live section po? At kung saang lugar kayo nanonood? Yan. Team office sila Mencheng. Yan. Good morning po from Batangas, from Saudi. Yan. Si Garlic Duck. Good morning po. From Laguna. Amen. God is good. Yan. Sino pa po ang mga first-timers? Yan. Si Govicat from USA, Washington. Ayun, Govicat, mag-message po kayo sa akin kasi meron tayong group chat na binubuo sa bawat bansa. So, meron po dito si Ate Jen from California. Meron ibang mga nanonood dito from US, pero hindi masyadong nakakapanood ata. Pero ngayon po, kung kayo ay naghahanap ng life group, online life group, support system, meron po tayo sa mga bansa at sa mga lugar-lugar natin. So, inaayos lang po natin within the week. No, within the week. So, kung nais nyo pong mag-join ng online life group, feel free po to message us, no, para ma-add po natin kayo sa mga group chats. So, magbubuo tayo ng iba't ibang life group sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. So, meron na tayo sa Japan, meron na tayo sa Singapore, sa Korea, sa Middle East, yan. So, yun po. Kung kayo po ay nasa US, since iba po yung oras sa US, yan, nagsama-sama po yung mga viewers natin sa US. Si Morena po from Hong Kong. Hello po. God bless po sa inyo. Yan. So, nood lang po kayo lagi dito. Welcome na welcome po kayong umattend every day. Praise God sa ating pong devotion. At nagko-conduct din po tayo ng 21 days prayer and fasting. Simula po yan kahapon, kagabi nagsimula tayo. And I am so blessed na maka-attend kagabi. Praise God sa lahat ng mga nag-testify, sa lahat ng mga ginamit ng Lord to pray. God is so good po. Yes, Doinks. Sure, pwedeng-pwede kayong sumama. Tiga saan ka, Doinks? Actually, ito naman ay holistic na. No? Spiritually, mentally, physically, sama-sama tayo dito. So, meron tayo mga online support system, online support group. Good morning po, Ate Honeybee. God bless you po, Ate Joanna. Yeah, God is good. Magandang umaga po. Magandang umaga. Sige po, welcome natin lahat ng first-timers, mga kapatid, mga ka-heart-to-heart. Palakpakan natin si Lord. Let us all welcome our first-timers. Praise God. Yan. So, welcome na welcome po kayo dito. And yan, nakapin po sa atin. Kung gusto nyo mag-join ng group chat, message lang po kayo sa Heart to Heart GC. Heart to Heart page pala. Page sa FB. Yan. Or message kayo sa akin. Pero mas maganda sa Heart to Heart na lang. Kasi pag sa akin medyo madami-dami. Bombarded ang messenger. Yan. Welcome po mga kapatid. Kung naghahanap kayo ng safe space, ng lugar kung saan gusto nyong lumago spiritually, you are in the right community po. You are in the right community.
So review lang po tayo mga kapatid. Okay? So ngayon po ay nasa Exodus chapter 10 na po tayo. Yan. Wow, Doinks. Hello po. I'm from North California, USA. I'm willing to share. I'm a social worker. Wow, that's nice. Praise God po, ate. Nakakatawa naman. Ate, hindi ba si Ate Jen? Sure po, Ate Doinks. Message po kayo sa akin. Kailangan po natin ng mga ganyang tao dito. That's nice. Thank you so much, Ate Ate? Ano pangalan nito? Ate Doinks. Ayun, Ate Jen. Ito si Doinks. Ate Doinks from North Carolina ba yan? Or North California, USA. Ayan. So, isa siyang social worker dyan. So, praise God. I-add ko lahat ng mga tiga-USA sa isang group chat, ate. Tapos, maggawa tayo ng online live group para sa lahat ng mga tiga-US. At ayan, si Ate Doinks ay isang social worker sa US. Makakatulong talaga sa atin. Praise God. Ate Doinks, message niyo po ako. Northern LA po, I'm in South OC po. Kamusta po? Ayan, praise the Lord. God is good. So, makakatulong sa atin si Ate Doinks sa community po natin. So, ito po ay community po ng mga tao na nagnanais po na lumago spiritually. And at the same time, Ate Doinks, alam niyo po ba na marami na pong mga tao ang niligtas ni Lord through this platform, mga tao na nawawala na po ng ganang mabuhay. Talaga po, mga ano sila, bawal sabihin yung term, but starts with letter S, alam niyo na po yun. Ganun na pong level, until na makita po nila at makasama po sila sa community po na ito. And right now, talagang tuloy-tuloy po silang nagpapabago sa Panginoon. Yan. So, kailangan po namin ng mga kagaya nyo, Ate Doinks, na makakatulong. Siguro, kung social worker po kayo, pwede kayo minsan na magsalita dito sa atin, di ba? Yan. About mental health, ano po? Yan. Mental health concerns. Yan. So, yun. Message po tayo, Ate Doinks. Praise God. Parang kanina meron din ako nakita si Govicat from US din. Yan. So, nawa po ay magsama-sama tayo, mga kapatid na nasa US. Praise God. Yan. So, yun. Ate Jen, ingat ka po dyan, ha. God bless po sa pagtatrabaho. Kakatuwa naman. Sige po, usap-usap lang po kayo dyan sa live comment. At ngayon po, magkaroon lang tayo ng konting review sa ginagawa po natin. Kasi nasa Exodus na po tayo at nagpapatuloy tayo doon po sa pangungusap ng Panginoon kay Pharaoh. At nakikita po natin doon, mga kapatid. Opo, sobra, Ate Jen. Praise God. Yan, nakita natin doon yung ibang mga plagues. So, isa-isahin natin. Ano-ano yung mga plagues? Okay? Para lang ma-recap natin. So, ang unang plague na ginawa ng Panginoon, dinala niya sa Egypt, ay yung water turning to blood. Okay? Para hindi natin makalimutan, i-note natin sa notebook natin. Sulat niyo po. Okay? So, water turning to blood. Water turning to blood. Wow, praise God, Miss Faye. God is good. God is good. So, pangalawa po, una, water turning to blood. Pangalawa po, frogs. Yan, frogs. So, yun yung pangalawang plague. Una, water turning to blood. Pangalawa po ay frogs. Pangatlo ay gnats. GNATS. Or mga lice. Parang ganun. Gnats. Pangatlo. Pang-apat po ay mga flies. Okay, flies. Langaw. Ano pa po? Pang-limang plague, livestock death. Namatay lahat ng mga hayop. Livestock. Namatay. Ano pa po? Sunod? Boils. Boils. Pang-anim.
Pang-7 ay yung hail. Okay, yung hail. So, ano ulit yung number 1? Water turning to blood. Ito yung first plague. Pangalawa, frogs. Pangatlo, lice or gnats. Next, flies, livestock death, boils, and hail. So ngayon, chapter 10, meron ulit 2 na plague na ipapadala ang Panginoon. At yun po ay ang locust at darkness. Okay? Locust at darkness. Na-note niyo po ba, mga kapatid, na isulat niyo? Nakakasunod naman po, mga kapatid. Yan, opo. Alright. So, ano ulit yung number 1? Ano yung unang plague? Sige, pakisulat po sa live comment. What is the first plague? Water turned to blood. Okay. So, ito yung sa Nile. Okay? Number 2. Ano yung number 2? Frogs. Okay. So, water turned to blood. Number 2 ay frogs. Frogs. Pangatlo. The third one. Ano yung pangatlo? Yan. Gnats or lice. Lice yun. Gnats or lice. L-I-C-E. Kasi, ang pang-apat ay, ano yung pang-apat? Lice, yan. Pang-apat ay flies. Yung kanina, gnats or lice, L-I-C-E. Pang-apat ay flies. Tandaan nyo po yan. Flies. Okay, pang-5, ano yung yung 5th plague? Ano yung pang-5? Kaya niyo yan? Nagtatype pa, medyo mahaba. 5th plague is... Wala pa ako nakikita. Hindi pa? Number 5. Pagkamatay ng mga hayop. Yes. Pagkamatay ng mga hayop. Or livestock death. Live. As in, L-I-V-E stock. Death. Yan. So, yun. Pagkamatay ng mga alagang hayop. Next, ano po yung susunod? Number 6. Boils. Yan. Boils. Number 6. And number 7. Ano yung number 7? Hail. Okay. So ngayon sa Exodus chapter 10, mga kapatid, ayan. So ang topic na atin pong pag-aaralan for today is entitled When God Exposes the Cost of Continued Resistance. So patuloy pa rin kasi patuloy pa rin ang pag-resist ng Pharaoh, no? So tuloy-tuloy pa rin po ito. At ang Exodus chapter 10 po, mga kapatid, ay magdadala sa atin sa mas malalim na conflict ng Panginoon at ni Pharaoh. So by this point, mga kapatid, Pharaoh has already seen plague after plague. Tuloy-tuloy, 'di ba? Ang mga salot na pinapadala ng Panginoon. Ilang beses na siyang nakarinig ng mga babala, warning after warning. Nakaranas na siya ng pagkawala, okay? Experience lost, disruption, at nakita niya na rin ang undeniable power ng atin pong Panginoon. Hindi maikakailang kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, He still refuses to fully obey. Hindi pa rin siya totally and fully sumunod sa atin pong Panginoon. At sa chapter 10 po na pag-aaralan po natin ngayon,
makikita po natin ang dalawang salot pa na ipapadala ng atin pong Panginoon. Ang locust na siyang kumain, nag-divorce sa lahat ng mga natitira pa sa Egypt dahil sa hail. Di ba nagkaroon ng hail pagbagsak ng ano bang Tagalog ng hail? Teka, tingnan natin. Hail, Tagalog. Yan, ulang may yelo. Yon, ulang may yelo. Yan. So, after po ng hail na iyon, tipak ng yelo yung bumagsak. Yes. Ang nangyari, kung ano yung natira doon after ng hail, ay kinain naman ng mga locusts. Okay? Ano ba Tagalog ng locust naman? May Tagalog yan, di ba? Mga balang. Yon. So, para silang mga grasshopper, parang ganun yung itsura nila, di ba? Mga balang. Locust. So, kinain naman ng mga locust ang mga natira right after ng hail. And after that, darkness covers the land for 3 days. Imagine niyo po, 3 araw na wala silang nasisilayang liwanag. Kadiliman lamang. So, continued resistance to God always carries a deeper cost than people expect. Siguro iniisip ng iba, ay, mahabagin naman si Lord. Totoo naman, di ba? Gracious naman si Lord. Pero, yung patuloy at paulit-ulit nating resistance sa ating Panginoon, ayaw nating sumunod sa Kanya, ay nagdadala po ito ng mas malalim, deeper cost. Mas malaking presyo po kaysa sa mga bagay na ina-expect po natin. Pharaoh thought he was protecting his power. But in reality, he was destroying his future. Pinoprotektahan niya yung kapangyarihan niya. And many of us, mga kapatid, siguro, most of the people, mas mahalaga sa kanila yung image nila kaysa sa pagsunod sa Panginoon. Minsan nga, 'di ba, iniisip natin yung iisipin ng ibang mga tao. Meron bang nakaranas na ganyan? Na parang nahihiya silang sabihin na follower sila ni Jesus. Sapagkat iniisip nila na, naku, ano kayang sasabihin sa akin ng mga tao? Lalo na kung talagang ikaw lang sa pamilya mo yung ngayon, yung na born again for example, ikaw lang yung nakakilala sa Lord. 'Di ba? Iniisip mo, naku, ano kayang sasabihin ng pamilya ko sa akin? Ano kayang sasabihin ng biyanan ko sa akin, etc. May mga pagkakataon na tama, natatakot tayo, ma-judge tayo. Mas mahalaga sa atin yung image natin. Kagaya kay Pharaoh, mas mahalaga sa kanya yung kapangyarihan niya. Diba? He was protecting his power, but in reality, he was destroying his future. Minsan mas mahalaga pa sa atin yung image natin. Ay, kahit wala akong pera, kasi taon-taon na to diba? Nagbe-birthday ako, bongga yung birthday ko, magpapakain ako sa mga kapitbahay, etc. Kahit na ipapangutang mo na lang yung ipanghahanda mo. Kasi bakit? Kasi mahalaga yung image mo. Kasi gusto mo na ito yung pagkakakilala sa'yo ng mga tao, ito ako. Siguro mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, we must humble down upon the Lord. It was the image matter the most for other people po, no? Mahalaga yung imahe nila. Na sometimes kahit mag-compromise sila, okay lang. Minsan lang naman, okay lang naman kasi wala namang nakakakita. Ganyan po siguro yung iniisip po natin, no? Ang Exodus chapter 10 po ay tuturuan tayo ngayong araw that when we keep resisting God, what we refuse to surrender today
become what we deeply regret tomorrow. Ang ganda po nun. Kapag hindi mo pa sinuko ngayon, sabi dyan, what we refuse to surrender today may become, pwede na mangyari, yaan ang isa sa mga bagay na pagsisisihan mo bukas. People worried about their reputation because people are judgmental. True. Right, Ate Doings. Nakakalungkot lang po na realidad ng atin pong mga buhay na may mga taong mas pipiliin pa talaga na wag magsuko sa atin pong Panginoon kasi they are enjoying their lives today. Kasi 'di ba kapag nagsuko ka sa Panginoon, meron kang mga bibitawan talaga. Hindi mo nagagawin yung mga nakasanayan mo, hindi mo nagagawin yung mga bagay na na-enjoy mo. At minsan ayaw natin ng ganon. Kasi gusto nating gawin, ito sa totoo lang, 'di ba? Mas masarap gawin ang mali. Tama po ba? Mas masarap gawin yung mga hindi makakabuti sa atin. For example, ang pagkain ng taba, 'di ba? O ng baboy. Alam mo na masama o bawal sa iyo. Pero ang sarap kumain ng baboy, ng taba, ng lechon, 'di ba? Ang sarap. Mas mabilis gumawa ng mali kaysa tama. Masarap gawin ng mali. Pagkain ng mga sweets, pagkain ng mga junk foods, di ba? Bakit nga po ba mas ginagawa ang mali? Ganun po ate ang realidad ng buhay eh. Masayang gawin ang mali. Masarap gawin ang hindi tama. May maintenance naman daw po. That's life here on earth. That's the reality of life, mga kapatid. Kaya nga tayo ay hindi talaga citizens ng mundong ito. Kasi sa mundong ito, mga kapatid, totoo po, it is a corrupt world. Corrupt generation. Ang gusto ng laman po natin ay kamunduhan. Amen? Because we are living here on earth. The spirit is willing but the flesh is weak. Ang gusto ng laman mo ay kamunduhan, pero ang gusto ng espiritu mo ay ang maka-Diyos at spiritual na mga bagay. Ngayon, ang tanong, ano bang finifeed mo? Tama yun eh. Ano bang pinapakain mo? Yung lust mo? Yung flesh mo? O yung spirit mo? Anong pinifeed mo sa... Ano ang mas pinapakain mo? Yung flesh mo o yung spirit mo? Kasi for example, ikaw ay isang believer, follower ng atin pong Panginoon. Maganda na nakakakain tayo ng salita ng Panginoon. Tama po ba? Yun ang nagpapalakas sa ating mga spirito, ang salita ng Diyos. Pero kung ikaw ay nabubuhay sa kamunduhan, mas malakas ang tawag ng laman. Mas malakas ang tawag ng laman. Kasi kung ikaw ay puno ng pangangaral, salita ng ating pong Panginoon, magdadalawang isip ka muna bago mo gawin eh. 'Di ba? Magdadalawang isip ka muna bago mo gawin ang isang kasalanan. Pero kung ikaw, ang pinapakain mo ay ang laman mo, napakadali para sa iyo mag-give in sa temptation. Kaya itong ginagawa nating pagde-devotion araw-araw, nakakatulong to sa atin para pag-isipan mo muna ang gagawin mo. Tama? Pag-iisip ka muna eh. Tama ba itong gagawin ko? Mali ba to? Diba? And the Holy Spirit will put us into remembrance. Alam nyo ba na ipapaalala sa atin ng Panginoon
ang lahat ng mga bagay na tinuro niya, sinabi niya sa atin sa oras ng pangangailangan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Di ba mapapahinto ka muna di ba? Alam mo na may mali kang ginagawa. Kino-convict ka ng Panginoon. Di ba? Kung dati, ang dali o mabilis para sa'yo na mag-give in ka sa temptation, madali para sa'yo na pumasok sa isang makasalanang gawain, pero ngayon, meron ka ng conviction mula sa Panginoon. Amen? Kaya nga, isa sa mga panalangin ko, ipaalala sa ating lahat ng Panginoon itong mga pinag-aaralan po natin. Kaya nakaka-bless yung testimony kahapon ni Ate Candy na nung magpapa-hospital siya, di ba? Anong sinasabi niya? Naalala niya yung mga tinuro natin doon sa intercessors training na kasi meron akong tinuro sa kanila doon na ipaalala mo sa Diyos yung mga pangako niya. At yun yung naalala ni Ate Candy, di ba? During the time na may sumasakit sa kanya at gusto niya na magpa-hospital. Pinapainom siya ng gamot. Pero anong sabi niya? Mas nagtiwala siya sa Panginoon, nanalangin siya, pinaalala niya sa Lord yung mga pangako ng Panginoon. Ibig sabihin, naalala niya yung mga katuruan na yun. So I pray sa ating lahat, ayan si Ate Candy, sa ating lahat, no, hindi tayo basta nagde-devotion lang na walang tumatatak sa atin. Alam niyo, ako po, kapag ako ay a-attend sa kahit na anumang seminar, conference, church, o kung saan man, gusto ko na merong isang bagay ako matututunan. Meron akong isang bagay na mapupulot at mai-apply sa aking buhay. Kahit isa lang. Kasi sometimes, diba, sobrang haba ng teaching, sobrang haba ng seminar, ng conference, sobrang daming nalalagay sa isipan mo. Pero kahit isa lang doon na tumatak sa'yo, malaking bagay na po. Kaya huwag kayong aalis sa live stream, sa devotion natin, na wala kayo napupulot. Hello, Mika ba? God bless you. Baka may mga tiga-Australia pa dito, gawa tayo ng GC for all of you guys. Mika ba, i-chat mo ako sa Messenger. Agawa ako ng GC para sa mga nasa Australia for your online life group. Okay? So, nawa po. Nawa, mga kapatid. Tayong lahat na nandito, amen, ay natututo. Hello po, Miss G. Good morning. So, Exodus chapter 10 records the 8 and 9 plagues. Ano po yung 8 plague? Locust. Okay, locust. Amen po. 4 quantos. Nasa Japan po kayo, 4 cantos. Yan. Locust and darkness. Locust and darkness. Sige po, message din kayo sa akin para ma-add ko kayo. Sa lahat na mga wala pa sa online life group GC, kung nasa ibang bansa kayo, message lang kayo sa akin kung saang bansa para ma-add ko po kayo sa Messenger GC. Okay? Locust and darkness. So the locust consumed everything left after the hail. Whatever was spared before was now swallowed completely. Wala nang natira. At pagkatapos na nagkaroon ng darkness, a thick darkness so severe that the Egyptians could not see one another or move around for 3 days. 3 araw na puno ng kadiliman. Grabe. Yes po, Miss G. Saang lugar po kayo, Miss G? Pwede po kayo mag-join. So ito po ay not just environmental disaster. Ito po ay confrontation. Ang Egypt po ay sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan during those times na nangyari itong plague. Sumasamba sila sa mga false gods. Like, God na connected sa fertility, sa harvest, and even the sun. Sumasamba sila sa mga false gods. And si Lord, sa pamamagitan po ng pagdadala niya ng locust at darkness, God showed that He alone controls provision, fruitfulness, and light.
Nauna pong nangyari yung the Great Flood kay Noah bago po itong 10 plagues po na ito sa Egypt. So nakipag-negotiate ulit si Pharaoh. Nag-offer na naman siya ng partial obedience. No? Nagbigay na naman siya. Pero hindi full obedience. So first, refusing entirely, nag-refuse siya. Pangalawa, sige, pumayag na siya na umalis ang mga Israelites, pero yung mga Israelites lang. At nung sumunod naman, nakipag-negotiate ulit ang Pharaoh dito sa Exodus chapter 10, na sige, inalaw niya na lahat ng mga pamilya, pero hindi kasama ang mga livestock. Hindi kasama ang mga livestock. So, partial obedience pa rin. Sige po, ate. Ate Rochelle. Yan. Ito yung mga in-offer, ito yung mga partial obedience ng Pharaoh. Yan. Lahat yan, no? Kung mababasa niyo yung buong chapter 10. So mga kapatid, ang partial surrender natin sa Panginoon, it is still disobedience po eh. No? Disobedience pa rin. Hindi ko lang sure kung lahi ba ni Ham ang mga Egyptians. Tama ba? Pero kung by research, lahi siya ni Ham. Kasi ang alam ko si Jesus, ang mga Israelites, lahi naman ni Shem. Kay Shem. So God was not asking Pharaoh for a negotiated compromise. He was asking for complete obedience. Mga kapatid, ngayong umaga pong ito, baka ang gusto ng Panginoon sa atin is not just your partial obedience, but your complete obedience. Why not? Can you just try? Kasi tayo ngayon ay nandito tayo ngayon sa 21-day prayer and fasting, right? Diba? May mga sumusunod sa 21-day prayer and fasting natin. So this is for our first anniversary. Alam nyo ba, to God be the glory. Ayan, share ko lang po yung ginagawa ng Lord sa atin. May sumagot na ng sound system. May sumagot na po ng pagkain sa first anniversary. At may magbibigay po ng malaking portion para po doon sa pagbabayad ng venue. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Praise God. Diba? May magbibigay po. Nag-commit po siya para doon po sa venue. Ate Cindy, nasa GC po, Ate Cindy. So, alam niyo yun, 21 days prayer and fasting, unang araw pa lang natin kagabi, pero ang dami ng sinasagot ng atin pong Panginoon. So, ngayon po, ang hinihingi ng Diyos, complete obedience. Complete obedience. Mga kapatid, try lang natin, complete obedience sa Panginoon. Ano ang mangyayari kapag nakita ng Panginoon na talagang 100% you just want to obey Him? Number 1, wala pa akong number 1, victory from God. Amen? So, kaya, ini-encourage ko kayo na mag-join ng prayer and fasting. Ini-encourage ko po kayo. Let's go, mga kapatid. Ito ay hindi para sa akin, hindi rin para sa community, kundi para sa inyo din po ito eh. Itong ginagawa po natin. So, ako ay tiga-guide lamang. Ako po ay mag-i-instruct lamang. Pero, ang gantimpala po nito, hindi naman ako yung makakakuhi. Kayo rin po. Kayo rin po, mga kapatid. So, praise God. Okay? Mag-join lang po kayo sa GC. I-message nyo lang po sila Ate Rochelle. Yung ano po natin, yung prayer and fasting natin, pwede po kayo mag-Daniel's fast. Fruits and vegetable lang ang kakainin or social media fasting po. Maraming answered prayer talaga sa prayer and fasting. Totoo po, Ate Candy. Totoo yan. Praise God. Yep. 100%. Sino dito ang gustong mag-obey sa Lord? 100%.
ng kanyang buhay. Alam nyo, kahit hindi nyo naiintindihan, you just try. Lord, gusto ko pong sumunod sa'yo kahit hindi ko naiintindihan. Kahit hindi ko alam o anong patutunguhan ko. Naku po, ako na nagsasabi sa inyo, ganyan-ganyan po ako. Maraming beses, hindi ko alam kung saan ako dadali ni Lord. Pero Lord, susunod ako. Magpapatuloy ako. Amen? Tingnan nyo, March, July, August, September, October, November, December, January, February, March. Mag-8 months na tayo sa March 28. Mag-8 months na tayo. So, 8 buwan na akong sumusunod sa Panginoon dito sa pagla-livestream. Amen. Si Lord ang bahala. Tama. At alam niyo po, ang pagsunod sa Panginoon, hindi natin kailangan maintindihan lahat. Ang pagsunod sa Panginoon, Ate Cindy, ang pagsunod sa Panginoon, minsan hindi natin maiintindihan. At hindi mo kailangang maunawaan. Ang pagsunod sa Panginoon, ang kailangan mo lang gawin, sumunod, humakbang ng may pananampalataya. Totoo po, mahirap sumunod sa Panginoon kasi hindi mo alam yung mga posibleng mangyari. Pero, papatunayan at ipapakita sa iyo ng Panginoon. Ipapakita niya sa iyo. Naku, naglag ata yung video ko. Teka lang Hello po, Shavin Pilot Service. Teka lang, mga kapatid. Huwag yung aalis. Pero naririnig niyo naman yung boses ko, di ba? Teka lang. Yan. Okay na. Amen. Mananalig tayo sa Lord. Sige po, Ate Ayesa. Sure. Sa lahat ng mga gustong mag-join, message na kayo kay Ate Rochelle, ha? Sir, paano po maging anak ng Diyos? You just need to believe in the Lord Jesus. Yun lang. Accept Him as your Lord and Savior. We are saved by grace through faith. Okay? So, praise God. Thank you po, Ate Cindy. God bless po. Cute naman nun. Ate Cindy, nasaang lugar ka nga? Ate Cindy? Kasi gagawa ako ng GC Kailangan may online life group kayo lahat. Gusto ko lahat kayo naka-involve sa online life group. Gusto ko may support system po kayo. Ayun, Ate Jane, message mo nga ako, Ate Cindy. Gagawa ako ng GC sa inyo, lahat ng mga nasa US. Ate Jen, ayan din si Ate Cindy, oh. Message niyo po ako sa Messenger. Tapos, lagay niyo lang po kung saang lugar po kayo. Okay, ito po. Ayan, screenshot niyo yan. Ito. Ayan pala, Ate Cindy. Sa Messenger niyo po ako i-chat. Sa Messenger. Ayan. So, gagawa ako ng GC para sa lahat ng mga, basta online life group po ito. Sa lahat ng mga magkakasama per country, per lugar. Okay? Yun, Chavin, kailangan mo lang tanggapin si Jesus as your Lord and Savior. Okay? Lahat ng sumasampalataya kay Jesus, sila ang may karapatang maging anak ng atin pong Panginoon. Believe in the Lord Jesus. Okay? Sige, Cindy. Okay. So, yan na. Message lang kayo sa akin. Tapos, message kayo kung saang bansa kayo o saang lugar kayo. Aayusin natin yan ngayon. Wow, God bless you, Miko. Tuloy lang, tama. Mag-EGR ka. Okay, let's go. So, yun. Sumunod tayo. 100%. Okay? 100%. Ayan, si Sir Sunny. Ang daming mga tiga California ngayon, ha? Hello po, Sir Sunny Lianyo. Yan. Message lang din po kayo sa akin para maka-join po kayo sa atin pong online life group. Yeah, God bless po.
Sir, kasalanan po ba yung nagsisimba ka naman nung una pero nung nabisi ka hindi na pero nagdarasal ka? Siguro, Chavin, it depends upon the condition of your heart, no? So, i-prioritize natin ang personal relationship natin sa atin pong Panginoon, no? Kung may pagkakataon na hindi ka nakakapag-church, you work it out. Marami tayong paraan ngayon para maka-attend ng church. Meron tayong mga online services, like for example, meron ka talagang gagawin ng Sunday, may schedule ka kagaya dito. Ang daming mga nagwo-work, OFW, ng Sunday. Hindi na nakakapag-church. But they are attending every day sa live stream at nakikita ang pagbabago sa kanila. So, nakikita ng Panginoon ang tunay na laman ng ating mga puso. Kasi marami nga, di ba, uma-attend ng church, pero hindi naman nakikita. Bato-bato sa langit ang tamaan magpatama, ang mga tatamaan magbago. Di ba? Pero hindi naman nakikita ang pagbabago sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. So, mga kapatid, yes, gumawa tayo ng paraan para tayo po. Thank you, Ate Cindy. God bless po. Amen. So, seek ye first the kingdom of God. Totoo yun. And His righteousness and all these things shall be added unto you. Kailangan nating mag-church. Yes. Kailangan nating mag-church. Hindi natin pwedeng i-excuse ang ating mga sarili. But again, sa panahon ngayon, maraming paraan para makapag-church ka. Okay? So, gamitin natin ang technology, gamitin po natin ang innovation. Ang mahalaga, lumalago po tayo. Okay? Mga kapatid, sino dito yung mga tao na hindi nag-church before, pero ngayon, na nandito ngayon sa sa live stream, nag-church na sila? Yan, amen. So, meron. 'Di ba? Marami din. Tsaka actually, para na rin kayo nag-church dito eh. Parang na rin kayo nag-church araw-araw. Sa totoo lang. Ako po ay nagpastor ng 4 na taon. Nagtuturo ako ng Word of God. Yun nga lang ngayon, na iba yung platform ko. So from church, ngayon ay nandito ako sa online. At same lang din. Kung paano ako magturo sa loob ng church, same sa pagtuturo na ginagawa ko po ngayon. Yun. Wow, praise God. Oh, grabe yung anointing oil. First time mag-church, normal po ba mahiya? Nako, normal siguro, pero wag kang magpalamon sa hiya. Umatan ka pa rin ng church. Okay. Salamat po sa BFF ko kay Ate Beng na pinakilala kayo. Tingnan nyo ngayon, diba? Ayan, praise God po kay Des. May mga magkakaibigan na, oy, attend ka dito, oy, manood ka dito, kay Kuya Harold, ganito, ganyan. Na ngayon, nakakasama na rin natin. Diba? Nakakasama na rin natin. Kaya yun, mga kapatid, ako, ituturo ko lang sa inyo yung mga dapat nyo mapakinggan, pero ang application kayo. So, attend kayo dito. Ito po ay supplemental, mga kapatid, itong ginagawa natin. Pero mas maganda po kung nakaka-attend kayo ng church talaga. Pero sa lahat ng mga walang kakayanan, yes, pwede kayong mag-attend po dito. Ayun, praise God, Melan. Marami na rin talagang nakikinig, maraming uma-attend. At maraming mga silent viewers na nandyan talaga. Hindi lang sila nagko-comment, pero nanonood talaga sila. Ang dami nag-iintay, ang dami nag-aabang sa live stream po natin. How to surrender to God if matagal na ako nagpe-pray for financial breakthrough, wala ako malapitan. Just keep on believing. Just keep on trusting God. Maraming mga tao humaharap sa financial struggles, but they keep their faith to God. No, darating din po yan. Ayan, silent viewers, Sparkling Spark. Ate Sparkling, naka-join ka na sa GC? Yes, maraming malito sa mga. Amen, amen, amen. Maraming mga tao pa ang makakakilala kay Lord. Amen. At salamat din po kasi tingnan nyo nag-i-invite din kasi kayo eh, 'di ba? So ipamalita nyo mga kapatid na meron tayong gawain araw-araw. I-share nyo lang. For example, ngayong araw, okay, 'di ba 250 plus tayo.
Kapag siguro naman may nakakausap tayo sa loob ng isang araw, di ba? Ayan, hello the beloved, salamat sa lahat ng mga salamat sa lahat ng mga silent viewers. Oo. So, ayun, di ba? Lahat naman tayo may nakakausap tayo sa isang araw. Mga friends ko pas nandito sila palagi pero hindi sila nagko-comment. Ayun, Ate Fel, praise God. Di ba? So, tama po yun. So, i-share nyo po. For example, may nakakilala kayo kanina, may kaibigan kayo nakausap kanina, sabihin nyo lang, uy, sama ka, nood ka. Alam nyo, sa simpleng pag-i-invite nyo, may mga buhay na mababago. Kayang baguhin ng Panginoon. Kayang baguhin ng Panginoon. Sa simpleng pag-i-invite nyo lang, uy, kita mo na ba? Lumabas na ba sa feed mo to? Nood ka dito. Libre, walang bayad. No? Okay po, Ate Jen. God bless po. God bless. Ayan, sila Ate Jo. Ayan, silent viewer. Diba? Wala pong masama sa pag-i-invite. Sabihin nyo lang po, uy, nood ka minsan. Dito, araw-araw. Nagde-devotion kami. May friend din ako dito, pas nakikinig lang din. Nandyan lang siya, silent viewer. Praise God! Husband ko, madalas po manood, di lang nagko-comment. Praise God! Ayan, di ba? Ang daming mga nanonood sa atin. At nasubaybayan nyo talaga. Nasubaybayan nyo lahat ng mga ginagawa natin sa community po na ito. Since day one. Nako, sila Ate Mary Rose, nandiyan sila. Ever since. So, nagsimula ako ng July. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. Hindi ka naman siguro mag-i-stay sa isang lugar kung wala ka napapala, di ba? Pero kasi nga, merong nangyayari sa atin. May nagbabago sa atin. Uulitin ko yung tanong ko, sino dito nakita niya yung sarili niya ngayon kahit papaano may nagbago na sa kanya? May nagbago na sa kanya. Amen. October sila Ate Ren. O ayan, di ba? Kahit papaano may nagbago na sa buhay po natin. Na-addict na sa devotion, sabi ni Ate Ren. Transform ako dito. Amen. Maraming buhay na po ang nabago ng ating Panginoon. Siguro naisip ko lang, paano kaya kung hindi ako sumunod sa Panginoon? No? Paano kaya kung nagpalamon ako doon sa pain na naramdaman ko before? Paano kaya kung hindi ako nagsimulang mag-online? I mean, magkakakilala ba tayo? Ano kaya yung buhay natin ngayon? Ano kaya yung buhay mo ngayon? Nung hindi tayo nagkaroon ng ganitong gawain, nasaan ka kaya ngayon? Amen. Sabi, puno pa din ng takot. God bless you, Galia. God bless you. Grabe, no? At salamat sa Lord. Mayroon tao na pagsabi sa akin, nagbago na daw ako. Praise God! Tingnan nyo, Ate Rose. God is good. Siguro may mga tao hindi pa rin nakakalaya. Hello, Clariza! Tama, Clariza. Hello. Welcome sa'yo. Attend ka dito. May ginagawa si Lord. May maganda result. Sabi ni Ate Wena, ako nga, Pastor, wala pa 1 month, may ginawa na si Lord. Yung MRI ko, maganda result. Wala ugat na pumutok. Wow. Grabe ang anxiety depression ko dahil sa sakit. Siguro ganun tayo, no? Salamat po, Ate Mitch. Praise God. I'm so happy and contented na sumunod talaga ako sa Panginoon. Siguro masasabi ko, I could say, na itong ginawa kong to, siguro maiintindihan ako ng mga mission partners na, hello DIY Dumaguete, promote ulit natin si DIY Dumaguete. Yan, kung pupuntahin Dumaguete, mag-book kayo sa kanya. So yun, ako nagpapasalamat ako sa Lord sa pagsunod ko sa Kanya. Kasi, nung time na yun talaga, last year, hindi malinaw sa akin lahat. Hindi ko naiintindihan.
Alam ng mga mission partners yon, yung pinagdaanan ko kasi naging open ako sa kanila. As in. Pero nagpatuloy pa rin kami sa ginagawa namin. Nagpatuloy pa rin kami. At hanggang ngayon, tingnan nyo naman, marami nang binago si Lord sa atin. Tama, di ba? Sobra, di ba? Noong time na yon, sobrang naguguluhan talaga ako. Ano bang gagawin ko? Hindi ko naiintindihan. Sobrang lost talaga. Pero nagpapatuloy pa rin ako sa pagde-devotion. Nagla-live pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Kaya nga, kinocommit ko po ang aking sarili sa inyo eh. Siguro screen record nyo to. Screenshot nyo tong moment na to. Na hindi tayo titigil sa ginagawa natin ito sa pagde-devotion. Kahit saan ako makarating. Kahit saan tayo dalhin ng atin pong Panginoon. Kung ako man po ay talagang kalooban ng Lord na mapunta sa ibang bansa, makapagtrabaho o mag-aral o kung saan man, hindi natin iiwan. Di ba Kuya Danilo, itong live stream na ito? Hindi talaga. Praise God po, Mami Jean. Kaya, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po tayo. Hello, Dad. Tuloy-tuloy lang. Amen. Opo. Ayun, praise God po. Kasi talagang 100%. Siguro masasabi ko, itong pagsunod ko dito sa online, itong digital missionary thing, itong online devotion natin, masasabi ko 100% ano to eh. Pagsunod sa Panginoon talaga. As in. Masasabi ko. Ito, kasi talagang walang nag-mentor sa akin dito sa part na to. Wala talaga, si Lord lang. Wala akong ibang kinapitan nung time na yon kundi si Lord lang talaga. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tao na ginamit ng Panginoon. Sobrang thankful ang aking puso sa Lord at sa lahat ng mga nakasama ko sa journey na ito. Kaya excited ako sa first anniversary talaga. Ngayon pa lang kumikilos na si Lord. Ngayon pa lang. Ang dami ng pinapadalang blessing ni Lord sa anniversary. Kaya attend kayong lahat. Okay? Umattend kayong lahat. Yung mga OFW, yung mga nasa ibang bansa, may online po tayo. Kaya makaka-attend pa rin po kayo. Okay? Yeah, thank you, Ate Fel. Nako, isa to si Ate Fel. Sobra, solid talaga. Amen. Praise God. Pag wala kang ganito, kung wala kang pagkain, dahil pa na, Amen. Yun, praise God. Ayan na, diretso na tayo sa atin pong devotion. Point number 1. Ayan. Hello, Dad! Parang meron ako nakita kanina dito na gusto niya ng kausap. Sabi niya, brother, kailangan ko ng kausap. Sino dito yung mga bago na kailangan ng kausap ngayon? Yung kailangan niya ng karamay ngayon? Wow, praise God, Mitch. I'm so happy na nandito kayo. Ayan. Sa lahat ng mga bago na kailangan ng kausap, yun si Clarizan, yan. Hello po. So, mga kapatid, siguro mag-message kayo sa akin. Yan, message rin sila Ate Ana. Message kayo para mai-add ko kayo sa mga GC ng life group. Aayusin ko yun within the week. Kailangan meron kayong life group. Gusto ko magkaroon kayo ng support system. Gusto ko po na meron kayong, bukod kay Lord, meron kayong mga tao na pwede nyong takbuhan kapag gusto nyo ng prayer requests. Okay? Yan. So, online life group lang naman ito. Kung meron kayong life group sa church, much better. Pero kung gusto nyo rin ng online life group, dito. Okay? Mag-message lang kayo. Yes. Mas maganda po na meron tayong katuwang. Okay? Meron tayong kasama sa hirap at ginhawa. Yan. Yan. Sige. Lahat ng mga may gustong kausap at kung kayo ay kino-convict ng Lord na kausapin sila, go. Encourage them. Ito tayo sa community, hindi lang ako. Kundi tayong lahat na nanonood, meron tayong kakayanan at pagkakataon na mag-encourage ng ibang mga tao. Amen? So kung kayo ay kino-convict ng Lord na kausapin tong tao na to, mag-message ka sa kanya, message mo siya.
Ipag-pray mo siya. Amen? Kaya salamat sa lahat ng mga ginagamit ng Lord dito sa community. Yes. Tulong-tulong tayo. Amen? Praise the Lord. At don't forget to join our community. So point number 1, mga kapatid, repeated resistance can lead to greater loss. Repeated resistance can lead to greater loss. Sabi sa Exodus chapter 10 verse 7, Pharaoh's officials said to him, sabi ng mga officials ni Pharaoh, "How long will this man be a snare to us? Let the people go, so that they may worship the Lord their God. Do you not realize that Egypt is ruined?" Sabi po ng mga officials. Dito po sa Exodus chapter 10, kahit ang mga opisyal ni Pharaoh ay nakikita na po kung paano mag-refuse, kung gaano ka-resistant ang puso ni Pharaoh. And Pharaoh kept thinking he was holding on to control. Akala niya kontrolado pa rin niya. Parang tayo minsan, akala natin kontrolado pa natin ang lahat. Akala natin kontrolado mo pa ang sitwasyon. May mga bagay ba na hawak-hawak mo ngayon, akala mo kontrolado mo pa? Nilalakasan mo na lang yung loob mo, pero ang totoo, paghuhuna. Alam niyo po, bawat delay ng pagsunod natin sa Panginoon ay nagdadala ng greater devastation. Kung meron mang delay na ginagawa ka ngayon, itigil mo na. Kasi po nagiging ma-pride po tayo eh. Yeah, praise God po, Ate Jen. At alam niyo po ang trahedya kung tayo po ay ma-pride? Ito, basahin natin. The tragedy of pride is that it often blinds people to the damage they are causing until the consequences become overwhelming. Kapag masyado ka ng ma-pride, ito ang bubulag sa iyo at hindi mo nakikita, masyado nang nadadamage ang mga tao sa paligid mo, ang sitwasyon. Overwhelming ang mga consequences na kapalit nito kapag ikaw ay naging ma-pride at hindi ka sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. It will bring greater devastation. It will bring greater devastation. Sabi sa Galatians 6 verse 7, Galatians 6:7, do not be deceived. Huwag kang magpalinlang. God cannot be mocked. Hindi mo maloloko ang Panginoon. At anong susunod dito? A man reaps what he sows. Kung ano ang itinanim mo, ay siya mo ring aanihin. Kung ano ang itinanim mo, siya mo ring aanihin. Mga kapatid, maging mabuti ka sa mga tao. Kasi may balik sa'yo yan eh. Be kind. Hindi mo alam pinagdadaanan yan. Maging mabuti ka sa lahat ng oras at panahon. Babalik sa'yo lahat ng mga ng kabutihan na binibigay mo sa tao. There are times when stubbornness costs more than surrender ever would. And when God keeps speaking about the same area in our lives, tingnan niyo po nangungusap ang Panginoon sa iyo ngayon. Ano yung mga dinidil niya sa iyo ngayon? Siguro meron kang tinatagong kasalanan, siguro meron kang tinatagong relasyon, siguro meron kang delayed obedience, siguro meron kang unforgiveness, o meron kang pride. Kinakausap ka ng Panginoon ngayon, and He will keep on speaking to you. He will keep on speaking these things to you. At
At kapag hindi ka nakinig, refusing to yield can produce losses we never intended. Hindi, yung mga bagay na ayaw mong mawala sa'yo, tingnan mo, mawawala sa'yo. Kasi ngayon pa lang gustong iayos ng Panginoon eh. Ayaw mo pa. Baka yung, alam nyo may mga tao na ganito, kagaya nung kinuwento sa akin ni Kuya Danilo, na meron siyang kamag-anak na maganda yung negosyo. Binibless ng Lord ang negosyo. Kaso nangyayari, yung anak lagi nasa ospital. Alam nyo yun? Nasasayang, nawawala, yung mga bagay na pinaghihirapan mo, yung mga bagay na sinesave mo, nasasayang, nananakaw ng kaaway. Nauubos. Nawawala. Tingnan mo yung sarili mo, baka merong isa dito. Hidden sin, unhealthy relationship, delayed obedience, unforgiveness, pride. Tingnan mo, baka meron ka dito sa mga bagay na to. Tingnan mo yung sarili mo, tingnan mo yung puso mo. Ang ganda po nitong sinasabi dito eh. What pride tries to protect, pinoprotektahan mo yung pride mo. Ang sabi dyan, disobedience often destroys. Dahil hindi ka sumusunod, nasisira. Nawawala. Nananakaw. Ang pride, hindi inuugali. Amen? Ang pagsunod sa atin pong Panginoon ay hindi po kapag convenient ka lang. Hindi kapag komportable ka lang tsaka kasusunod. Kasi masarap sumunod sa Lord, di ba? Kapag maganda yung nangyayari. Kapag okay sa'yo yung proseso. Pero paano kapag sinabi ni Lord, pumunta ka dito sa Iran. Dito kita gagamitin. Lord, may giyera doon. O punta ka dito sa ganitong bansa. O ganito, punta ka. Mag-mission ka dito. Lord, ang hirap. O, sige, isurrender mo to, ilat ko mo to. Lord, di ko kaya. Amen. Sa North Korea, hindi mahalaga kung ano ang iisipin ng ibang tao sa iyo. Ang mahalaga dito, nasusunod mo ang kalooban ng ating pong Panginoon. Di ba, Mami Jing, sa Siargao? Sa August 24, nasa Siargao ako. Okay, mga kapatid. Medyo madami-dami pala tayong pupuntahan ulit sa mga susunod na araw. And I pray na hindi maputol itong gagawin nating 21 days prayer and fasting. Kahit nasa ibang lugar ako, tutuloy natin itong 21 days prayer and fasting. Kasi baka by next week po, nasa La Union po ako niyan. Yan, La Union. Sa April. Tapos sa May, pinagpe-pray pa po natin, yan, sa Singapore, sa May, last week ng May. Tapos sa August ay sa Siargao, kay Mami Jean. Praise God. So, ayun po. Ayan, o, diba? Si Mami Jean, totoo yun. Isa yun sa mga kinuwento niya sa akin. Ayaw niya sa Siargao kasi mainit. Ayaw niya sa Siargao kasi mainit, pero dun siya dinala ni Lord. At doon siya mas lumalim sa Panginoon. Ate Maria, uuwi ka sa May 31. Baka magkita pa tayo dyan. Ngayon pong linggo, magsisimula ang online life group. So, make sure na nasa GC po kayo. Hello po, ang accident po ba ay part sa plano ng Panginoon? Wala pong aksidente sa plano ng Panginoon. Lahat po ay dinesign niya. All things work together for good. May reason, may plano, may purpose, may dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. Praise God po, Ate Beth. Praise God. Sige, Ate Ana Lu. Aampunin ka na daw ni Mami Jean. So, point number 2, mga kapatid, naamoy ko na yung ulam. Para nagluluto sila sa labas. Mag-aalas 12 na. Point number 2. Ayan, alam naman natin to. Lagi ko naman tong sinasabi. No? Madalas na nating isama to sa point. Pero,
kailangan pa rin kailangan pa rin ituro eh. Ang partial obedience ay still a form of disobedience. Okay? So, partial obedience is still a form of disobedience. Kahit sabihin mo na, sumunod naman ako eh. Pero, ano yung proseso ng pagsunod mo? Ano yung proseso ng pagsunod mo? Diba? Yes po, Ate Mika ba? Kahit po ang mga pinakapangit na pangyayari sa ating mga buhay ay kalooban po ng Panginoon para turuan po tayo na palaging umasa at magtiwala po sa Kanya. We love you, Ate Mika ba? God bless. Lahat ng nangyayari sa ating buhay. So sabi sa Exodus chapter 10 verse 24. Exodus 10:24. Then Pharaoh summoned Moses and said, sabi ni Pharaoh kay Moses, "Go, worship the Lord." Okay na sana eh. Pinayagan niya na. "Even your women and children may go with you." Good. Check. Pero meron siyang ginawa. Anong sabi niya? "Only leave your flocks and herds behind." Pero iwanan mo yung mga livestock, yung mga flocks, yung mga herds. Okay na sana. Pero partial lang yung pagsunod niya kasi meron pa rin siyang hindi ginawa. Ano po sabi sa 1 Samuel 15 verse 22? Sabi sa 1 Samuel 15 verse 22, "But Samuel replied," sabi ni Samuel, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord?" Listen, mga kapatid, to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. Yes, mahalaga na nag-o-offer ka sa Lord. May mga sacrifices kang binibigay. Yes, mahalaga ang tithes and offering. Yung pagbibigay natin sa Lord. Yes. But, sa palagay mo ba, nade-delight ba ang Lord sa mga bagay na binibigay mo, pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya? To obey is better than sacrifice. Mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa sakripisyo. Maraming tao nagsasakripisyo para sa Panginoon, di ba? Napaka-active sa church, napaka-busy, napakadaming ginagawa. Kulang na lang, bigay lahat-lahat, di ba? Which is good. Walang masama po doon. Basta i-check lagi ang puso. Ginagawa ko pa ba ito para sa Panginoon? Ito po bang ginagawa ko ay pagsunod ko pa rin sa Panginoon? You check your heart. You check your heart. James chapter 1 verse 22. James 1:22, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says." Bakit po nung mas gusto ko ng lumalim kay God, naging no yung season ko? Alam nyo ba na ang no ay tugon pa rin ni Lord? So yes, a no is an answered prayer. Answered prayer yung no na sinabi sa iyo ni Lord. Kasi sagot ng Lord yun eh. Yes, sagot. No, sagot. Wait, sagot. At kung no ang season mo ngayon, praise God. Kasi no pa ngayon eh. Ibig sabihin, baka hindi makabuti para sa iyo. Baka hindi talaga para sa iyo yan. Kasi may mas maganda pa na nakalaan ang Diyos sa buhay mo. So you praise God. Thank you, Lord, for this no season of my life. Kasi niligtas mo ako, kasi pinrepare mo ako, kasi alam ko inihahanda mo ako. O may mas maganda pang nakalaan para sa akin.
So, ang no na sagot ni Lord ay sagot pa rin niya. Hindi muna ngayon. Hindi muna ngayon. Yeah, pwedeng protection yan ng Lord sa'yo o may better plan siya para sa buhay mo. So, Pharaoh keeps trying to set the terms of disobedience. May sariling term and condition si Pharaoh. Nung una, nag-resist siya completely. Then he offers to let only the men go. And later on, pinayagan niya na yung mga pamilya na umalis, pero pinapaiwan yung mga livestock. Bakit? Bakit pinapaiwan ni Pharaoh ang livestock? Kasi po para sa kanila, worship would require sacrifice. And Pharaoh wanted outward movement without full surrender. Gusto niya lang gawin kasi yun yung tradisyon nila. Yun yung kultura nila. At ito po yung danger kapag nine-negotiate yung obedience natin sa Panginoon. Ano po yung danger na yon? Parang pinapakita ni Pharaoh na okay, makikipag-cooperate ako kay Lord. And it sound spiritual, pwede. Kasi yan, pinapayagan niya na pero maiwan lang yung mga livestock eh. Pero meron siyang withhold. Tama, Ate Marian. So sometimes, we do the same thing with God. Alam niyo ba, minsan tayo si Pharaoh. Tingnan niyo po Tingnan niyo yung sarili niyo, parang si Pharaoh tayo. Una, sa mga nagsasabi, Lord, susunod po ako. Pero, hindi po sa area na to, Lord, medyo excuse muna ako dito. Susunod ako, Lord, pero hindi muna ako magta-tithes. Hindi muna ako mag-o-offering. Lord, susunod ako, pero hindi muna ako mag-e-evangelize. Hindi muna ako mag-share ng gospel sa mga kaklase ko, sa mga katrabaho. Yes, Lord, susunod ako, pero hindi muna ako magpapatawad kasi grabe yung ginawa nila sa akin eh. Pero susunod ako sa'yo. But not in that area, Lord. O ano pa? Lord, I'll follow you. Sige po, papatuloy po ako. Pero Lord, pwede ba itong part na to, kontrolado ko? Pwede ba, sa akin mo na to? Ako na bahala, diskarte ko na to, Lord. Sometimes. At minsan, ganito pa. Sige Lord, sinusuko ko na sa iyo lahat. I surrender everything to you. Pero Lord, may plan B ako Gusto ko, Lord, meron akong backup plan. Para pag hindi nangyari yung yung sa'yo, gagawin ko yung gusto ko. Di ba sometimes ganyan po tayo? Na Lord, ang tagal mo namang sumagot, sige ako na to. Tabi mo ako na. Sometimes, ganyan po tayo. Kagaya tayo ni Pharaoh. Susunod ka, maglilingkod ka, magsusuko ka, pero may kondisyon. Hindi tayo tinatawag ng Panginoon para sa selective obedience. Ang gusto ng Panginoon, full surrender. Amen. Full surrender. Yan po ang gusto ng Panginoon I surrender all. Kapag all, lahat yun. Hindi iilan lang. Kaya kung ngayon, sinabi ko sa inyo, di ba, 100% obedience, mapapangatawanan mo ba? Kasi kapag sinabi mo 100% obedience, Lord, sige po, susunod na ako. Ibig sabihin, papatawarin mo na yung mga taong di mo mapatapatawad. Kapag 100% obedience, susunod ka talaga sa Lord kahit di mo naiintindihan. 100% obedience sa Panginoon. Papatawarin mo yung asawa mong nag-cheat sa'yo. Papatawarin mo yung mga taong sumakit sa kalooban mo. Hindi ka man lulupaypay dahil sa sakit at karamdaman.
God bless you, Jess Rosa. God bless you. I pray na bigyan ka ni Lord ng kaliwanagan and new opportunity, godly opportunity for your business. In Jesus' name. Full surrender. Nakikita ng Panginoon ng ating mga puso kung gaano tayo kahandang sumunod sa Kanya. Kitang-kita ng Lord ang puso natin. And last, number 3, rejecting God's light leads to spiritual darkness. Sabi sa Exodus 10 verse 21, Then the Lord said to Moses, Stretch out your hand toward the sky so that darkness spreads over Egypt. Darkness that can be felt. Darkness that can be felt. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 8, For you were once darkness. Lahat daw tayo ay nasa kadiliman. But now, you are light in the world. Live as children of light. Ganda nun. Ephesians chapter 5 verse 8. Alam niyo po, ang buhay natin dati masalimuot. Ang buhay natin dati nasa kadiliman. Nilalamon tayo ng anxiety, nilalamon tayo ng depression, nilalamon tayo ng maling kaisipan. Ganyan ang buhay natin. Gulong-gulo. 'Di ba? Gulong-gulo tayo. Konting mangyari lang, takot ka na. 'Di ba? Makaramdam ka lang ng sakit ng ulo, takot ka na. Kala mo matindi na yung karamdaman mo. Ganyan po ang buhay natin dati eh. Nabubuhay tayo sa kadiliman. But now, we are in the light. And we as children of God, live as children of light. Magliliwanag ka. Amen? Kaya tunay yun eh. May glow up tayo mga followers ni Jesus. 'Di ba? Dati kita sa mukha mo yung kalugmukan mo. Ngayon, you are glowing. Jesus glow. Amen. Meron. Magugulat siya ibang mga tao, sabihin nila sa'yo, uy, parang may something sa'yo. Anong nangyari? Ba't parang bumabata ka? Bakit parang blooming ka? Amen. Kasi hindi ka na nag-aalala at pinagkakatiwala mo na sa Panginoon ng lahat. Isn't marriage so important kay Lord? I'm praying for restoration of family, of marriage, yet no answer. Hello, Miss Angel. God bless po. Ate Ana Lu, pwede niyong sharean itong si Ate Angel. Yeah. Like you po, Pastor, always blooming. Nako, praise God po. Grateful. God bless you. God bless you. Amen. The old is gone, the new has come. Amen. So this darkness sa Ephesians chapter 10 ay hindi ordinaryong gabi. No? Hindi gabi. So it was thick, oppressive, and immobilizing darkness. Ang Egypt po ay kilala sa pagsamba sa mga false gods. At isa na dito ang araw. Kaso during this time, tingnan niyo po ang galing ng Lord, no? Pinakita ng Panginoon na hindi Diyos ang araw. Kasi nagkaroon ng total darkness at walang nagawa ang mga Egyptians during that time. So this was God revealing that every false light eventually fails. And only God can truly give light, direction, and life.
Ang Diyos lang ang kayang magbigay ng liwanag, ng direksyon, at ng buhay. Amen? Only God can truly give light, direction, and life. Wala nang iba. Huwag mong hanapin yung buhay mo sa ibang tao. Hanapin mo ang buhay at kaliwanagan ng buhay sa Diyos. During this time, yung Egypt po ay nandoon sa kadiliman. Pero tingnan nyo po ang kaibahan sa Exodus chapter 10, verse 23. Exodus 10 verse 23, ang mga Israelites ay merong liwanag kung saan sila ay nakatira. Exodus 10:23. And that distinction matters. May distinction sa mga Egyptians at sa mga Israelites. Ang mga Egyptians nandoon sa kadiliman, ang mga Israelites merong liwanag. May distinction po tayo, mga ka-heart to heart, mga ka-divo. Iba ang liwanag ng Diyos na nasa atin. Merong distinction. Nakikita ng mga tao yung liwanag na yon. And God knows how to preserve His people even in the middle of darkness. Kaya tingnan nyo ang kaibahan. Pareho kayo nung kaibigan mo na humaharap sa matinding pagsubok. Pero iba kung paano mo harapin yung pagsubok na yon. Mas kaya mo. Amen? May distinction. Yung isang kaibigan mo, hindi pa nakakilala kay Lord, mabilis malugmok, mabilis manghina, mabilis manlupaypay. Ikaw, ipapanalangin mo, magtitiwala ka sa Diyos. Amen? Mananampalataya ka na meron siyang kayang gawin. At mararamdaman mo ang kapayapaan ng Diyos. Amen. Praise God. God knows how to preserve us. Even in the middle of darkness. Even in the middle of darkness. May kaibahan ka, kapatid. Bagong nilalang na tayo. Hindi na tayo katulad ng dati. Amen. So when people keep rejecting God's truth, spiritual darkness grows deeper. The more na nire-reject mo ang katotohanan ng Panginoon, mas magkakaroon ka ng confusion, mas manghihina yung discernment mo, maglalaho yung conviction mo, makakloud ka, no? Yung isipan mo. Kaya tingnan nyo yung mga tao na pag may problema, lumalayo sila sa Diyos. Mas nanghihina sila eh. Pero tingnan mo ikaw, the more na may pinagdadaanan ka, the more na kumakapit ka sa Panginoon. Diba? Tingnan nyo tayo. The more na may pinagdadaanan, the more na a-attend sa devotion. The more na magpapapray. The more na iiyak sa prayer. Kaya talo o lugi yung mga tao na may pinagdadaanan at lumalayo sa Diyos. Let us remain close to God. Let us remain close to God. Amen? Manatili tayong malapit sa Panginoon. Yes, Teacher Pam, God is with us. Even in dark seasons po, God can preserve clarity for those who walk with Him. Alam nyo, malinaw pa rin yung kaisipan po natin kahit tumadaan tayo sa dark seasons ng buhay. Amen? Yes, Teacher Pam. Sabi dun sa isang kanta, draw me close to you, draw me close to you, never let me go. Kanda nun. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Help me find a way, bring me back to you. Help me find a way, Lord. Bring me back to you, paulit-ulit.
Dalhin mo ko papalapit sa'yo. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know that you are near. Sabi dun sa awiting yon. You're all I want. You're all I've ever needed. Help me know that you are near. Hindi naman nawala si Lord eh. Hindi naman siya lumayo sa atin eh. Tayo yung lumalayo, pero si Lord nandyan pa rin siya sa atin. Even in dark seasons. Never kang iniwan ng Panginoon. Never niya tayong pinabayaan. Never siyang nang-iwan. Amen. Hindi normal sa atin na malayo tayo sa Diyos, mga kapatid. Hindi normal na malayo tayo sa Diyos. Ang normal sa atin, nakadikit tayo sa Kanya. Malapit tayo sa Kanya. Amen. Ang normal sa atin, nagpe-pray tayo. That's normal to us. Let us normalize those things. We pray, we worship, we serve, we do His will. Kasi ang mundo ngayon, iba. Ang normal sa kanila, uminom dito, mag-party dito, gawin ang gusto, you only live once. Young and free, young, wild and free. Ganyan ang mundo. Pero sa atin ang normal, we pray, we worship, we trust, we serve God, all for Jesus. Na-miss ko yun, Ate Jen, all for the love of God. Yun yung normal sa atin. Yun yung normal. All for Jesus. And for our conclusion, mga kapatid, conclusion. Number 1, nakita natin, Pharaoh's stubbornness did not preserve Egypt. It ruined it. Sa katigasan ng puso ng Parao, hindi po na-preserve yung bayan na kanyang pinangungunahan, kundi nasira po iyon. Sa atin pong hindi pagsunod sa Diyos at patuloy na katigasan ng ating mga puso, hindi lang tayo ang apektado. Hindi lang tayo ang apektado. Number 2, God does not ask for negotiated surrender, but complete obedience. Yan ang gusto ng Panginoon. Kompletong pagsunod. Okay? Wala nang what if Lord ganito? Okay? Wala nang buts and ifs. Okay? And number 3, only God can bring true clarity, direction, and life. Amen. Praise God. So that's our conclusion. And for our final words, mga kapatid, for today, God bless po, Tita Cynthia. Amen. God sends angels to help us here in Japan. We felt His presence everywhere. Ingat po, Tita Cynthia, sa inyo pong pag-uwi. God bless po. Yung number 3, only God can bring true clarity, direction, and life. Only God can bring true clarity, direction, and life. And for our final words, mga kapatid, sometimes the greatest battle in our spiritual life is not whether God has spoken. Kasi lagi naman nagsasalita si Lord eh, di ba?
So sometimes the greatest battle in our spiritual life is not whether God has spoken. It is whether we are willing to obey what He has already said. Yeah. So sometimes the greatest battle in our spiritual life is not whether God has spoken. It is whether we are willing to obey what He has already said. Sinabi niya na, ang gagawin mo na lang ay sumunod sa Kanya. Amen. So tomorrow po, mamayang gabi will be our day 2 of our prayer and fasting. Huwag kayong mawawala mamayang gabi. Napakaganda ng prayer and fasting natin. At bukas po will be the last plague. At maganda po. Okay? May significance yun. Yung last plague. Yung the death of the firstborn. Yan. So, bukas natin yun. Okay po, Ate Analu. Sure. So, mag-ready na po kayo sa lahat ng mga magte-testify. Mamaya pong gabi, via Zoom, sa lahat ng gustong makipag-interact sa Zoom, alas 8 po, Ate Cindy. Alas 8 or 8:30. 8 to 8:30 po ang simula. Ang ganda, try nyo po gumising ng maaga kung nasa California po kayo. Nood po kayo mamayang gabi. Sobrang ganda po. God bless po. Ingatan po kayo ng Lord. Tita Cynthia. Yes po, Ate Cindy. Meron din po sa TikTok. Tsaka po sa Zoom. Pero kung gusto niyo po makipag-interact sa sa Zoom. Yan. Praise God. Praise God. Yan. Sa lahat ng mga gusto na mag-join sa ating pong mga online live groups, mag-message lang po kayo sa akin. Ayan, si Grace Mika ay nasa Canada. So yan, magkakaroon din tayo sa Canada at saka sa US. Okay? So message lang kayo sa akin sa lahat ng gusto na sumama sa ating mga online live group. Message lang po ako dito. Yan, message. Harold Nicolas Cruz. At sabihin nyo lang po kung nasa ang bansa kayo para masama kayo sa inyong mga online live group GC. So, praise God. Yun lang naman yung mga announcements po natin. Praise the Lord. At ingatan po tayo ng ating Panginoon. Mag-pray muna po tayo before we end our live devotion. Hallelujah. Oh, sa North Calgary pala kayo, Grace, Mika. Praise God. Kila Pastora Ana. Tama ba? Pastora Ana ba dyan? So, praise God po. Ana Anada. Praise God. Yan, message kayo dyan sa lahat ng mga tao nandyan po. God is so good. Yan, praise God. God bless po. Grace, Mika, Naomi. Sige po, let us close our eyes. Let's bow down our head. Heavenly Father, we just want to thank you, God, for this wonderful morning, full of your words, full of revelation, full of correction, full of rebuke, O God, and full of encouragement. Thank you, Lord, for the wisdom, knowledge, and understanding. Salamat po, Panginoon, sa bawat buhay na dinako mo sa live stream po na ito. Lord, kayo po ang nakakakilala sa kanila. Kayo po, Panginoon, nakakaalam ng tunay na kalagayan ng kanilang mga puso at buhay. Pinagkakatiwala ko po silang lahat sa inyo at nawa po lahat ng mga napag-aralan po namin ngayon pong live devotion this morning, Lord, ay tumatak ng malalim sa amin pong mga puso. Search our hearts, Lord. Kung may nakikita ka man pong stubbornness, Lord, kagaya po ng kay Pharaoh na ayaw sumunod, hesitant, nagre-resist sa'yo, Lord God, break it in the name of Jesus. Kung may nakikita ka man pong pride sa amin, Lord, humble us, Lord, humble us in the name of Jesus. Hallelujah. At kung meron man po kaming mga partial obedience, Lord, hindi namin maisuko ang lahat sa iyo. Turuan mo po kami, Panginoon. Bring us to full surrender, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Paliwanagin mo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Palaksin mo ang aming mga katawan. Ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan at sa lahat ng gawa at plano ng kaaway. Manatili po kami na lumalakad, Panginoon, bilang mga anak mo na namumuhay sa kaliwanagan. In Jesus' name, at nagtitiwala sa lahat ng iyong mga pangako, sa lahat ng iyong mga salita. Lord, lead us into freedom, peace, and life. And teach us to stop negotiating and start surrendering to you, Lord. Binibigay namin sa iyo ang lahat-lahat, Panginoon. Hindi na po kami mag-hold back. Hindi na po kami magtatago.
Hindi na po kami magre-reserve, Lord God. Binibigay po namin ng kalayaan ang banal mong spirito na kumilos sa aming mga buhay. We thank you. Bless us, Lord. Bless mo ngayong araw na ito ang lahat ng mga tao na nanood. Panginoon, hanggang mamayang gabi sa amin pong prayer and fasting, Lord. Be with us. Anoint us, Lord. Bless us. Protect us from all the works and plans of the enemy, O God. At dinadalangin ko po, Panginoon, isang bukas na kalangitan, Lord God, ang mararanasan ng bawat isa sa aming pong community. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! At maraming salamat po for joining us today sa ating pong morning devotion, and see you once again via Zoom, via TikTok Live, mamayang gabi. Don't forget na magbaon po ng inyong mga patotoo, mga testimonies. Kung kayo ay mga prayer warriors, pwede po kayong sumama sa ating pong pananalangin. Salamat everyone. Thank you so much. I love you all with the love of the Lord, and let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Magpapatuloy po tayo sa ating pong misyon na umabot ng maraming mga kaluluwa pabalik sa ating Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga viewers, followers, mission partners, lahat ng mga nag-gift ngayon pong umagang ito. Thank you so much for all your support, everyone. Maraming salamat po. Thank you so much sa lahat ng mga moderators. God bless us all. Intercessors, I love you all po. So sige po, mamayang gabi. Thank you so much mga kapatid. And don't forget to join our online life group. Nag-message lang po kayo sa akin para ma-i-add ko po kayo. Thank you so much. God bless everyone. Paalam. I love you all po. Paalam. To God be the glory. Bye everyone. I'll be ending this live in 3, 2,